nagtataka lang talaga ako eh. Kailangan kong malaman ang kasagutan sa aking katanungan. Hindi ako makakatulog kapag hindi ko ito nalaman. Bakit nga ba? Bakit may papel sa ilalim ng siopaw? Kung mahilig din kayong kumain ng siopaw gaya ko, aba, siguro namang napansin niyo din ang munting papel na ito. Sa tingin niyo, para saan ba ito? Hindi ko alam. I just don't know. Ewan ko lang, depende sa process. Para pag kinain, may hawakan. Para hindi dumikit doon sa pinakalutuan niya. Palatandaan na siopaw siya. Yung sa pagluluto niya, hindi siya matunaw pag ini-steam. Yung pinaka ilalim. Para yung kamay hindi mapasok. Para hindi malaglag yung laman. Para maging malinis lang. Dahil kung wala yun, syempre ang bibili, no? Saan sila hawak dahil lahat naman ng parte nung kinakain. So pati ilalim, kailangan may sakin para dun sila hawak. Yung kamay niya, dun tatama at tatanggalin niya ng dahan-dahan. Iba't ibang tao, iba't ibang pananaw. Bakit di natin tanungin si ate kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan? Para hindi siya kaagad masira kasi pag wala siyang papel, mababasa yung ilalim nito. Hindi pala lahat ng siopaw may papel sa ilalim, katulad na lang ng siopaw na ito. Ito ay ang steam-fried siopaw. Dahil kapag ito in-steam, maaaring masunog ang papel sa ilalim. Ang siopaw ay ang Pinoy version ng Chinese baozi o steamed buns. Meron din ito sa Thailand. Ang tawag nila dito ay salapaw. Ang kwento, gawa daw ito sa karne ng pusa. Totoo kaya ito? Hindi po totoo. Alamin na natin ang dalawang sikat na klase ng siopaw. Ang asado, at kung merong pulang tuldok, ang bola-bola. Pareho silang masarap, lalo na kapag may sauce. Pero, meron pang ibang uri ang siopaw. Meron po kami asado at bola-bola. Meron din po kami 4-in-1, yung pong 4 fillings in 1 bun. At meron din po kami special taipaw, 6 fillings naman po. Favorite ko talaga ang siopaw. Kaya naman minabuti kong magpaturo kay Kuya Jerry, siopaw master. Tutuloy na tayo. Sige, simulan na natin ang paggawa ng siopaw. Unahin natin ang dough. Ang ingredients na paggawa ng siopaw, meron tayong vegetable herbs, tapos sugar, alumet, at baking powder. Maglagay ng harina sa mesa para hindi dumikit ang siopaw dough dito. Kumuha ng rolling pin. Gamitin ito para pantayin at panipisin ang dough. O ayan, pwede nang ilagay ang fillings, asado o bola-bola. Ang malaking dough na ito ay para sa taipaw. Ito ay merong 6 na klase ng fillings, ang karaniwan ng asado at bola-bola. Dagdagan pa natin ang Chinese sausage, mushroom, chicken at itlog na maalat. Wow! Siguro ang sarap nito! May dalawang pamamaraan ng pagluluto ng siopaw. Meron kaming steam fried, tsaka steam lang. Ang steam fried na siopaw, may may mantika, tapos tubig ang nagluluto sa kanya. Samantalang yung steam, bale sa parang usok lang, kumukulong tubig lang. Ang siopaw ay bahagi lamang ng tinatawag na dim sum. Ang dim sum ay klase ng Chinese cuisine na binubuo ng mga light dishes o appetizers. Ang ibig sabihin nito sa Chinese ay to touch the heart o order to your heart's content. Kasama din dito ang sikat na siomai o traditional Chinese dumpling. Ang spelling nito sa Chinese ay S-H-A-O-M-A-I. Gaya ng siopaw, merong itong iba't ibang klase. Meron pong seafood siomai, pork siomai at beef siomai. Yung sa seafood, shrimp and pork, pag sa beef lang din. Tapos yung sa pork lang, pero meron din siyang kamatis. Maliban sa siomai, meron pang ibang klase ng dumpling. Meron po kami shrimp and pork dumpling, meron po kami beef dumpling, kuchay and pork, at yung pinaka-special po namin xiaolong pao, special xiaolong pao. Ang mga dumplings na ito ay kadalasang mabibili ng frozen sa mga supermarkets. Pwede itong i-steam o kaya naman ay i-microwave. Isa sa mga nagustuhan kong dumpling ay ang xiaolong pao. Ang titikman ko naman ngayon ay ang special dumpling, ang xiaolong pao. Special siya kasi meron siyang soup sa loob. Una, gagawin muna natin yung sauce. Pinaghalong ginger o luya at saka black vinegar. Tapos na yung sauce. Kakainin ko na ngayon. Una, kukunin
makuha mo yung mismong sabaw dun sa loob. Masarap. Wala akong masabi kasi sobrang sarap niya talaga. Ang dim sum ay bahagi na ng kulturang Inche, ngunit di nagtagal ay naging bahagi na rin ng panlasang Pinoy. Bagay na lalo pang nagpayaman sa kultura ng ating bansa.